Ang nakaraan, 6 na dragon ang nagbuga ng kanilang mga hininga kay Julian ng mag-isa. Sa isang iglap, napunit ang kalangitan at umungol ang lupa. Hindi nagtagal, isang bagyo ng salamangka, napakalakas na tila nasunog kahit ang liwanag, ang lumamon kay Julian. At pagkatapos, muli, isang hindi kilalang boses ang umalingaw sa ulo ni Julian. Kaya kitang tulungan. Pagpapatuloy, napasigaw si Deneb, iniabot ang kamay. Pagkatapos, sumabog ang banal na kapangyarihan, divine power, mula sa kanyang katawan, bumalot kay Julian. Nagngit-ngit si Julian at tinawag ang lahat ng kanyang enerhiya. Mga espiritu, spirits, ang kanyang ipinatawag at lumamon sa kanya. Ang mga buga ng hininga, breath blasts, ay nagmula sa lahat ng direksyon, na nag-iiwan ng walang puwang para umiwas. Ang pagtitiis na lamang ang tanging pagpipilian. Isang napakalaking pagsabog ang palm unit sa kalangitan, nilaslas maging ang kadiliman na bumabalot dito. Ang mga kalapit na istruktura ay agad na naging alikabok. Kahit si Art Arian, na nasa maikling distansya, ay iniunat ang kanyang malakas na shield ng ikasyam na bilog ng ilang patong upang protektahan si Deneb at ang altar. Kahit na, kailangan niyang patuloy na magbuhos ng enerhiyang salamangka sa kanyang mga shield upang tiisin ang impact. Pagkaraan ng isang sandali, tumaas ang ulap ng alikabok, lubos na nagkubli sa paningin. Nagpalabas ang isang dragon ng salamangka ng hangin, wind magic, upang linisin ang alikabok, dahan daw ang inilalantad ang tanawin sa loob. Bumagsak si Julian, duguan at malubha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling buhay. Si Cavarnex, na nakikipaglaban kay Julian, ay napabulalas ng may paghanga, kamangha-mangha. Ang tumagal ng ganito katagal. Ang atake kanina ay isang puwersa na hindi kayang hawakan kahit ng mga dragon. Kahit ang isang karibal ay umiwas sana sa sabay-sabay na buga ng hininga na pinakawalan ng mga dragon. Ngunit ang mandirigma, na lubos na napapalibutan at tinamaan ng hininga, ay humawak. Siyempre, ito ay salamat sa banal na kapangyarihan ng Saintes. Bagamat isinaalang-alang nila iyon nang magpakawala sila ng lakas, mayroon pa ring pag-aalala na maaaring masira ang mandirigma. Gayunpaman, mas kahanga-hanga ang pagtitiis ni Julian kaysa sa inaasahan ng mga dragon. Gayunpaman, tila wala na siyang lakas para tumagal pa. Sa tingin ko, kailangan lang nating itulak ng kaunti pa. Hindi madalas gumamit ng kanilang mga buga ng hininga ang mga dragon. Ngunit sa kasalukuyang estado ni Julian, hindi na kailangang gamitin iyon. Hindi nagtagal, isang napakalaking bilang ng mga magic circle ang pumuno sa kalangitan. Sa lahat ng mga nakatutok na spell na iyon, kahit si Julian ay hindi na makakatagal ng matagal. Itinaas ni Julian ang kanyang ulo pagkatapos dumura ng isa pang tilamsik ng dugo. Nawala ang lahat ng kanyang lakas sa isang iglap, hinaranggan ang atake ng hininga. Wala na siyang lakas para ipatawag muli ang mga espiritu. Hindi, wala na siyang lakas na natitira para tumayo. Isang boses, may narinig siyang isang bagay, bagamat panandalian lamang. Ito ay isang boses na nagsabing kaya siyang tulungan. Lumingon si Julian ng may pagod na ekspresyon. Ngunit wala pa rin siyang makitang sinuman. Ito ba ay isang ilusyon? Ang sitwasyon ay lubos na walang pag-asa. Ang kanyang desperasyon ay malamang na nagdulot ng guni-guni delusion. Si Julian, sumusuko sa pag-asa, ay tumayo ng nanginginig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tibak gamit ang kanyang duguan na mga kamay. Deneb, kailangan niyang humawak. Kailangan niyang iligtas si Deneb kahit paano. Iyon na lamang ang tanging nasa isip ni Julian ngayon. Ngunit ano ba talaga ang dapat niyang gawin? Umasa siya kay Astrid na makakatakas kasama si Deneb. Ngunit, nabigo iyon. Hindi siya mananalo sa isang laban. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Dahan-dahan, pumunta si Julian ng pasuray-suray pasulong para lamang iligtas si Deneb. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, nang makita si Julian, mabangis na inilabas ng mga dragon ang kanilang mga ngipin. Gumagalaw pa rin ng ganoon. Ang kanyang mapilit na determinasyon ay kamangha-mangha. Ngunit tila hindi magtatagal. Kailangan kong kontrolin ang aking lakas. Kung hindi ako mag-iingat, mamamatay lang siya. Bumulong ang isang dragon at nagpakawala ng isang spell. Sa isang malakas na pagsabog, lumipad ang katawan ni Julian sa hangin, pagkatapos ay bumagsak ng kahabag-habag sa lupa.
Ang mga spell ng mga dragon ay patuloy na tumama kay Julian. Kinontrol ng mga dragon ang kanilang lakas, kaya hindi siya namatay, ngunit ang bawat tama ay isang mapaminsalang shock kay Julian, na pagod na. Patuloy na damyugo si Julian, gumagapang sa pulang lupa. Kumalat ang dugo sa lahat ng dako na hinawakan ng kanyang mga daliri. Ang dakilang mandirigma na lumaban sa kanyang kalaban at lumaban sa mga dragon ay hindi na nakikita. Siya ay umiikot na lamang tulad ng isang insekto, na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Ang mga mata ni Julian, habang gumagapang sa lupa, ay lumabo. Gayunpaman, may isang bagay siyang hinawakan. Deneb, ako, ililigtas kita. Balot ng dugo at alikabok, patuloy siyang nagsumikap, sinusubukang maabot si Deneb kahit paano. Tumigas ang tingin ng mga dragon. Ang masamang lalaking ito, wala ba talaga siyang pakialam sa kanyang buhay? Isang tao, isang hamak na insekto, ang iginalang bilang isang mandirigma, ngunit lalo lamang siyang nagmatigas. Ang mga dragon ay bawat isa ay naglabas ng kanilang galit at pagkadismaya. Ngunit sa kaibuturan nila, isang hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa ang nanatili. Hindi na kayang ipagpatuloy ng mga dragon ang kanilang atake. Kung magkakamali sila, maaaring mamatay ang bayani. Siyempre, kahit pamamatay ang bayani, maraming tao ang kukunin ng Saintes bilang mga kaibigan o bihag. Gayunpaman, ang bayani ay may espesyal na lugar, kahit sa mga dragon. Hindi pwedeng isuko ng Saintes ang lahat kung mamatay ang bayani ng hindi kinakailangan. Ayaw ni Art Arian na mamatay ang bayani at pilitin ang Saintes na kumilos ng hindi inaasahan. Napakahusay na kagustuhan, willpower. Lubos ka bang determinado na huwag sirain ang kanyang kalooban? Kahit ang mga dragon ay mahihirapang matagumpay na kontrolin ang isip ng isang umabot sa antas na iyon. Ang gawing undead at kunin ang kanilang mga kaluluwa ay mas mahirap pa. Habang ang kanilang mga kaluluwa ay sapat na marangal upang maging undead, sila ang may hawak ng galit na iyon. Sa makatuwid, kailangan nilang humanap ng paraan upang sirain ang diwa ng Saintes nang hindi pinapatay ang bayani, kung maaari. Upang makamit ito, kailangan nilang tretuhin ang bayani ng mas malupit pa kaysa sa kasalukuyan. Kailangan nilang gawin siyang mas kahabag-habag. Si Art Arian, na nag-iisip sandali, ay pamitik ng kanyang mga daliri. Gawin ninyo na lang silang idiot. Dapat posible iyon sa kanilang kasalukuyang estado. Puputulan ko ang isang paa sa bawat pagtanggi ng Saintes at gagamitin sila bilang mga test subject. Art Arian. Tinitigan ni Deneb si Art Arian nang may nagulat na ekspresyon. Nagpatuloy si Art Arian nang walang pakialam, Saintes, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Ang iyong mga kaibigan ay hinding-hindi mabubuhay o mamamatay. Wala tayong magagawa sa mga nagrebelde na at namatay, ngunit huwag mong kalimutan na marami pa ring natitira sa labas. Bakit ganoon? Isinusumpa ko sa mga salita ng dragon. Kung hindi ka magsasakripisyo para sa sale, kung kukunin mo ang sarili mong buhay, gagantay kami. Gagawin ka naming mga idiot, kokontrolan ang iyong isip, gagawin kang mga undead, at gagamitin ang bawat malupit na paraan upang pahirapan ang iyong mga kaibigan. Upang ang iyong kaluluwa ay iiyak magpakailanman sa kalangitan dahil sa iyong mga natitirang kaibigan. Lumuha si Deneb sa mga salitang iyon. Seryoso si Art Arian, plano niyang sirain ang diwa ni Deneb ng ganoon. Upang tiyakin na hindi siya makakaisip ng anuman maliban sa kanyang sariling mga kahilingan. Woof! Lumapag ang mga dragon sa lupa. Ang isa, na nasa anyo na ngayon ng tao, ay lumapit kay Julian. Isang puting liwanag ang lumabas mula sa magkabilang kamay nito. Ang liwanag ay tumagos sa isip ni Julian, sinisira ito ng tuluyan. Ako mismo ang magbabago sa iyo sa isang idiot. Hanggang sa tanggapin ng Saintes ang aking alok, ikaw ay magpakailanman naming magiging test subject, ang aming puppet. Nagpumiglas si Julian na bumangon, pasuray-suray. Sa bilis na ito, matatalo siya. Sa wakas, hindi na kinaya ni Deneb at sumigaw, tumigil na. Tumigil, naiintindihan ko. Ako, bago pa matapos ang kanyang sigaw, umalangaw ang mahina boses ni Julian. Huwag, Julian, huwag kang susuko sa mga ito. Pero, huwag iligtas ang mundong ito. Kumaibot ang mga mata ni Art Arian. Hindi na siya sumisigaw. Para roon, pagod na si Julian.
Ngunit ang kanyang mahina na bumubulong na boses ay malinaw na naririnig ng lahat doon. Kahit ang dragon na papalapit kay Julian ay huminto sa paglalakad, may naramdaman itong kakaiba. Ibinaba ni Julian ang kanyang ulo, patuloy na nagsasalita kay Deneb. Ako ayos lang. Ang aking mga kaibigan sa labas tiyak na malalampasan ito. Kaya huwag kang makulong dito ng mag-isa. Itinaas ni Julian ang kanyang tibak nang nanginginig ang mga kamay. Kung mahuhuli siya ng mga dragon, tiyak na susuko si Deneb sa kanilang mga banta. Kaya, upang protektahan si Deneb mula sa karagdagang banta, sinubukan niyang kunin ang sarili niyang buhay. Ngunit hindi niya magawa, hindi dahil may pakialam siya sa kanyang buhay. Deneb, kung mamamatay siya, labis na mabibigla at malulungkot si Deneb. At sa huli, isasakripisyo niya ang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Ganoon ang klase ng tao si Deneb. Binitawan ni Julian ang kanyang tibak. Wala na siyang lakas para hawakan man lang ang kanyang tibak. Ang kanyang puso ay napuno na ngayon ng kawalan ng pag-asa. Wala nang paraan upang iligtas si Deneb, anuman ang gawin niya. Ibinaba ni Julian ang kanyang ulo at ulong, ano ba talaga ang gagawin ko? Paano niya ililigtas si Deneb? Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili ng parehong tanong. Kahit papalapit ang dragon, patuloy na ulong si Julian. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa kaibuturan ng isip ni Julian muli. Lubusan ka bang nawalan na ng pag-asa? Huminto si Julian sa paghinga. Ngayon, mas malinaw ang boses kaysa dati. Kaya kitang tulungan. Ang bumubulong na boses ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling tibok ng puso. Paano mo ako matutulungan? Ang mahinang boses ni Julian ay halos isang dasal. Hindi mahalaga kung ito ay isang ilusyon. Hindi mahalaga kung ito ay isang pandinig na guni-guni, auditory hallucination. Kahit pa ito ay tukso ng demonyo, kailangan niya ng pag-asa upang makatakas sa kawalan ng pag-asa na ito ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig sa boses. Dahan-dahan, napakabagal. Isang hindi matukoy na bulong ang nagsimulang bumalot sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, si Art Arian, na tahimik na nanunood kay Julian, ay itinaas ang kanyang ulo. Ano iyon? Ang kadiliman na pumuno sa kalangitan ay dahan-dahang gumalaw tulad ng isang buhawi. Ang kadiliman ay palaging umaalpas at gumagalaw ng hindi regular. Kahit na hindi ito naiiba sa karaniwan, pakiramdam nito ay tulad ng isang masamang pangitain, ominous omen. Kahit sa gitna ng lahat ng ito, nakayuko si Julian, nakapikit ang mga mata, at patuloy na bumubulong sa sarili. Kung posible iyon. Oo, ako. Nakinig ang mga dragon, ang kanilang mga boses ay biglang hamina. Natural lang na hindi sila makarinig. Si Julian ay nakikipag-usap sa isang tao maliban sa kanila. Paano ko, ililigtas si Deneb? Gusto mo ba ng kapangyarihan? Gusto ko, ang kapangyarihan upang protektahan si Deneb. Ngunit ang kapangyarihan na ito ay kakamkaman ka at magdudulot ng sakit. Ito ay isang kapangyarihan na hindi umaayon sa iyong kaluluwa. Hindi mahalaga, kung may iligtas ko si Deneb, kung gayon anumang sakit. Ang boses sa kanyang ulo ay biglang umalog. Parang tumatawa, o umiiyak. Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Ito ay isang hindi may iwasang tadhana. Tadhana, oo, ito ay tadhana. Ngunit maaari itong baguhin. Maaari mong baguhin. Ito ang iyong huling pagkakataon upang baguhin ang iyong tadhana. Kalimutan mo ang saintes. Kalimutan mo ang iyong mga kaibigan. Isuko ang lahat at kunin ang sarili mong buhay. Iyon ang tanging paraan upang makatakas sa napakalaking tanikalan ng tadhana na ito. Kung gayon, maaari mong baguhin ang hinaharap na napagdesisyonan na. Ang iyong marangal na kaluluwa ay aakyat sa langit ng mga Diyosa at bibigyan ng katiyakan ng walang hanggang kapahingahan. Hindi iyon kaligayahan para sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan si Deneb na makulong dito magpakailanman. Kung tatanggapin mo ang kapangyarihan na ito, ang iyong kaluluwa ay mamantsahan ng kadiliman at mahuhulog sa pinakailalim ng impyerno. Ikaw ay susumpiin ng lahat ng nilalang sa mundo, at ang iyong kaluluwa ay magdurusa ng walang hanggan, hindi makahanap ng kaligtasan. Nais mo ba ang ganoong buhay? Iyan ba talaga ang tadhana na ninanais mo? Kung kailangang maging para kay Deneb, kahit pa mamuhay ako ng isang buhay ng walang hanggang sumpa, kahit pa magdusa ako ng walang hanggan, kahit pa hindi ako maligtas kailanman. Ang buhok ni Julian ay nagsimulang maging itim. Ang kadiliman ay umikot,
tumatagos sa ilalim ng kanyang balat. Isang pares ng pakpak ng itim na enerhiya ang tumaas mula sa likuran niya. Sila ang mga anino ng kung ano ang dating liwanag, ngayon ay nagliliyab. Ito ang pinakamaganda na kaluwalhatian ng mundo, at kasabay nito, ang pinakasilaw na kawalan ng pag-asa nito. Kung iyan talaga ang aking kapalaran. Dahan-daang itinaas ni Julian ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dating mas nagliliwanag kaysa sa mga bituin sa kalangitan, ay nalunod na ngayon sa isang kadiliman na mas malalim pa kaysa sa kailaliman. Ang kanyang tingin, na nabahiran ng kadiliman, ay dumapo kay Denham. At kaya, ang pinakamalalim na kadiliman nagmasid ng may pananabik sa isang liwanag na hindi nito kailanman maaabot. Ako ay, isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Mamahalin ko maging ang tadhana kong ito. Ang anyo ni Julian ay lubos na iba sa kalaban, adversary, na nakilala ng lahat. Ang dating kalaban ay isang nilalang na gawa sa kadiliman. Tanging isang pulang liwanag lamang ang dumadaloy mula sa kanyang mga mata, at ang lahat ay nababalot sa dilim. Ngunit si Julian ay naiiba. Tanging ang kanyang itim na buhok, maitim na mata, at isang pares ng itim na pakpak na nakalatag sa kanyang likuran ang nagpapatunay na siya ang bagong kalaban. Ang itim na aura na nakapalibot sa kanya ay nakababahalang kumikislap. Isa itong tanda ng kapahamakan, ngunit kasabay nito, nagtataglay ito ng isang kakaibang ganda na hindi mo kayang tanggihan. Ngayon, ang anyo ni Julian ay masama, ominous, at nakakagambala, malungkot at may pighati. Gayunpaman, ito ay nakakabighani at nakakaakit, imposibleng alisin ang tingin mo. Pero ang aura na ibinubuga niya ay hindi naiiba sa dating kalaban. Isang bigat na tila dudurugin ang mundo, isang nakakasakal, ganap na presensya ang nagmumula sa kanya. Ang mundong nakikita ni Julian ay hindi na ang mundong kanyang nakilala. Isang mundo na nabahiran ng pula, ang kalangitan at lupa ay tila sira at bulok. Ito ay parang isang buhay na impyerno. Ang bawat nabubuhay na nilalang na kanyang nakita ay lubos na kasuklam-suklam. Ang aura na ibinubuga nila ay parang lason na dumudumi sa mundo. Isang walang hanggang pagnanais na pumatay ang kung ulo sa loob niya. Tila, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa lahat ng nilalang na humihinga, malilinas ang mundong ito. Patayin silang lahat, at sa gayon, ang mga inapo ng Diyos at ang bagong mundo. Itaguyod ang aking kalooban, sunugin ang lahat. Sa bawat pagbigkas, isang baha ng emosyon ang damaloy sa kanya. Ito ay pinaghalong galit, kagalakan, kalungkutan, takot, at hindi mabilang na iba pang hindi mailarawang damdamin. Ngunit sa huli, iisa lang ang nanatili, pagkamuhi, hatred, sa lahat ng buhay. Ito ang ideolohiya ng demonyo. Ang ideolohiyang walang katapusang naghahangad na sirain at muling likhain ang mundong ito, at lumikha ng sarili nitong bersyon. Isang itim na enerhiya ang tumagos sa kanyang puso, binubura ang anumang bakas ng kanyang pagkatao. Siya ngayon ang sagisag ng pagkawasak, embodiment of destruction, malapit ng muling ipanganak bilang haring demonyo, Demon King, ang nag-iisa na bumaba sa mundong ito. Ngunit, nagnitnit ang ngipin ni Julian. Lumaban siya sa boses sa kanyang ulo. Nilabanan niya ang walang katapusang tumataas na pagkamuhi at pagnanais na pumatay. Habang mas nilalabanan niya, mas nagbanggaan ang enerhiya, pinupunit ang kanyang loob at nire-regenerate ang mga ito. Ang kanyang katawan ay paulit-ulit na gumuguho at muling itinatayo, at ang kanyang isip ay gumagala sa walang katapusang pagdurusa. Tanggapin mo, sa ganoon ka lamang muling maipanganak bilang isang ganap na nilalang. Iyan ang tanging paraan upang maibsan ang paghihirap. Ang kadiliman na lumamon sa kanyang katawan at isip ay walang katapusang tumukso kay Julian. Ngunit lumaban si Julian. Nagbuhos siya ng luha ng dugo at naghanap ng liwanag. Isang tanging sinag ng liwanag ang mahinang sumisinag sa isang mundong nababad sa kulay pula. Denham, iiligtas niya ito at tatakas mula rito. Bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman na ito. Iyon ang kanyang huling dahilan upang magtiis bilang isang tao. Niyanig ng kanyang mga yapak ang lupa. Humakbang si Julian at iwinasiwas ang kanyang tibak. Nag-iba ang hugis, distorted, ng espasyo dahil sa kadiliman. Ang dragon, na papalapit upang gawing idiot si Julian, ay pumikit. At pagkaraan ng isang sandali, ang kanyang leeg na hugis tao ay tahimik na naputol. Ang pulang dugo ay kumalat na parang bulaklak sa hangin, at ang kanyang ulo ay nahulog sa lupa.
Ang lahat ng naruroon ay nabigla sa paglitaw ng isang bagong kalaban. Siya, na labis na nabigla kaya't napugutan ng ulo, ay namatay. Kinumpirma ang pagkamatay ng dragon, dahan daw ang lumabas ang itim na pakpak ni Julian. Ang walang hanggang labanan at ang pagsisikap ni Denham. Kalaban, malakas na sigaw ni Art Arian, bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa wakas ay tinanggap mo na ang mga kaisipan ng demonyong Diyos. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Isang malaking dragon na nababalutan ng puting kaliskis ang tumayo, nagbubuga ng frost mula sa kanyang bibig na tila pinupunit ang kalangitan. Kasabay nito, ang iba pang mga dragon, na nakabawi na ng ulirat, ay sabay-sabay na nagbato ng kanilang mga hininga kay Julian. Isang dagandong, roar, na tila gumuho ang mundo, ang sumabog. Gayunpaman, bago pa man umabot ang kanilang mga atake kay Julian, ang kanyang anyo ay nagbago na bilang isang guhit ng kadiliman. Ang kadiliman, mas mabilis pa kaysa sa liwanag, ay pumuputol sa hangin at bumaril sa isang tuwid na linya. Ang kanyang layunin ay nag-iisa, Denham, ngunit may isang nilalang ang humaharang sa kanyang landas. Malakas na umungal si Art Arian, na bumaba sa lupa. Hinding-hindi mo mararating ang Saintes. 12-12 ng Magic Circle ang nagpatong-patong at tumama kay Julian. Sa bawat sunod-sunod na pagsabog, ang mga basag, shards, ng kadiliman ay kumalat sa lahat ng direksyon. Si Julian, walang pakialam ang ekspresyon, ay hindi huminto sa isang sandali. Sa halip, inilatag niya ang kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Ang tanging iniisip niya ay ang iligtas si Denham at tumakas mula rito. Ngunit samantala, nagtipon ang mga dragon, nagpakawala ng isa pang sunod-sunod na salamangka. 7 dragon na ngayon ang humaharang sa kanya ng buong lakas. Hindi na kayang manlaban ni Julian at wala siyang pagpipilian kundi makipaglaban. Sa bawat paggalaw ni Julian, ang kadiliman sa paligid niya ay marahas na nanginginig. Naramdaman niya ang sakit ng hinihiwa ng mga talam sa buong katawan. Ang kanyang katawan ay walang katapusang nahahati at muling nagkakabit mula sa loob. Hindi ito dahil sa atake ng dragon. Ito ay isang side effect ng hindi ganap na pagtanggap sa kapangyarihan ng demonyo. Ngunit nagnitngit si Julian at nagtiis. Iyon ang huling kalooban ng isang tao na kumikilos patungo sa liwanag. Ang mga espiritu ay tumaas sa paligid niya. Ngunit hindi na sila mga nilalang ng purong enerhiya. Ang mga espiritu, na napilipit sa itim na liwanag, ay umungal. Dahil nabahiran si Julian ng kadiliman, ang mga espiritu ay walang pagpipilian kundi mabahiran din ito. Ang mga espiritu ay dating naglalaman ng pagkakaisa, harmony, ng mundo, ngunit ngayon ay naging mga nilalang na sumasalungat sa pagkakaisang iyon. Sa makatuwid, habang mas nagtatagal sila kay Julian, mas nagiging masakit para sa kanila. Gayunpaman, hindi pinili ng mga espiritu ang pagkawala, extinction. Hindi nila tinalikuran si Julian. Minahal nila si Julian, kaya pinili nilang makasama siya, upang mabahiran ng kadiliman. Sa halip, tinalikuran nila ang mundo na nagpapahirap sa kanila. Isang bahagi ng enerhiya ng mga espiritu ang napunit. Iyon ang pagmamahal na taglay nila para sa mundo, ang mismong pundasyon ng kanilang pag-iral. Ang bukol ng mga labi ay umikot. Isa na itong espiritu, ngunit hindi isang espiritu, isang nilalang ng kaguluhan, chaos. Hindi nagtagal, ang mga espiritu, na tinalikuran ang kanilang mga puso, ay nagbago, naglalabas ng isang nakakatakot na enerhiya. Sila ay naging demonyo. Ang mga nawalang espiritu, corrupted spirits, ay lumamon sa nakapalibot na kadiliman at sumalubong sa mga dragon. Paano naglakas loob ang mga sinumpaang bagay na ito? Nagngalit ang mga dragon at nagpakawala ng kanilang salamangka ng buong lakas. Apoy at kidlat ang sumabog mula sa lahat ng direksyon, umuulan sa mga espiritu. Ngunit sa sandaling gumalaw ang tibak ni Julian. Nahati ang lahat ng salamangka. Ang salamangka ay napunit, at ang mga itim na landas, trajectories, ay umukit sa hangin. Ang distansya ay walang kahulugan. Binaliwala ng tibak ni Julian ang espasyo at hiniwa ang mga katawan ng mga dragon. Hindi makaiwas ang mga dragon sa tibak ni Julian. Hindi yun isang bagay na maaari mong iwasan dahil lang sa gusto mo. Ang mga sigaw at dagandong ng mga dragon ay naghalo. Ang kanilang mga kaliskis at balat ay napunit, nahiwa, at nabasag,
at ang kadiliman ay tumagos sa bawat sugat. Ang kadiliman na ito ay kumalat na parang dugo, dahan daw ang kinakain ng mga katawan ng mga dragon. Kailangang sugpuin ito ng mga dragon at lumaban. Ito mismo ang dahilan kung bakit napakakatakot ng kapangyarihan ng kalaban. Habang mas lumalaban sila, mas humihina sila. Huwag kayong magtipid sa inyong buhay. Kailangan ninyong alisin ang kalaban dito at ngayon din. Ang dagandong ni Arthurian ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Hindi dapat makatakas ang kalaban. Mayroon pa ring mga apostol at labi na natitira. Kung magtipon sila, magsisimula muli ang digmaan. Sa pagkakataong ito, hindi garantisado ang tagumpay. Kaya naman, isinugal ng mga dragon ang kanilang buhay upang harangan si Julian. Ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay lumikha ng kulog, at ang kanilang walang katapusang mga dagandong ay pumuputol sa kalangitan. Hindi mabilang na mga salamangka at espirito ang naghalo at sumabog dito. Ang bawat pagsabog ay sapat na malakas upang sirain ang isang lungsod. Gayunpaman, hindi tumagas ang kapangyarihan. Patuloy na ipinakalat ni Arthurian ang kanyang shield upang harangan ang daan ni Deneb, at ang nakapalibot na kadiliman ay lumamon sa mga pagsabog. Ginawa ito ng magkabilang panig upang pigilan si Deneb na maabyutan ng mga pagsabog. Salamat dito, hindi kumalat ang mga pagsabog. Sa halip, ang impact ay bumalik bilang isang sakit na pumuputol sa bawat nilalang sa larangan ng digmaan. Ang pangitain at ang pag-asa. Umatras si Deneb, ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ang magic circle na nagbigki sa kanya ay naglaho na. Ngunit hindi siya makakatakas. Julian. Si Julian ay nalunod sa kadiliman. Hindi na kailangan ng tanong upang maunawaan kung bakit niya tinanggap ang kapangyarihang iyon. Tinanggap niya ang kaisipan ng demonyo upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit hindi iyon kaligtasan, ito ay walang hanggang parusa. Ang kaluluwa ni Julian ay naging bahagi na ngayon ng kadiliman na tumatanggi sa mundo. Hindi siya maaaring mamatay, at hindi na siya matatawag na tao. Dahil alam ito, napunit ang puso ni Deneb. Dahil sa akin, dapat ay tinanggap niya ang alok ng mas maaga. Dapat ay nakulong siya sa walang hanggang kadiliman. Kung gayon, hindi sana nahulog si Julian sa kadiliman. Julian, hindi tumigil ang kanyang luha. Ang minamahal niya ay isinuko ang kanyang kaluluwa para sa kanya. Bilang kapalit, hindi na sila magsasama muli. Ang simpleng pagiging malapit sa kanya ay susunugan ang katawan at kaluluwa ni Julian sa sakit. Ngayon, hindi na niya ito maaaliw o mayayakap, ang kanyang pagod na katawan. Napadapa si Deneb sa altar. Ang mga banal na bato, holy stones, ay naglalabas pa rin ng isang maningning na liwanag mula sa plataporma. Lumuhod si Deneb sa gitna ng altar, ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Diyosa, ang pagsasakripisyo ngayon ay walang silbi. Hindi nito ililigtas ang kaluluwa ni Julian. Sa halip, si Julian ay magdurusa ng walang hanggan at magdaramdam sa mundo. Pakiusap magsasakripisyo ako, kunin ninyo ang aking buhay at iligtas si Julian. Lumuhod si Deneb sa altar at walang katapusang nanalangin. Ngayon, wala na siyang pag-aalinlangan. Ang makulong sa walang hanggang kadiliman ay hindi na nakakatakot sa kanya. Masaya niya itong tatanggapin kung nangangahulugan iyon ng pagliligtas kay Julian. Ngunit ang Diyos ay tahimik. Gaano man siya magdasal, walang sagot ang dumating. Sa wakas, pinanood ni Deneb ang labanan ng may walang laman na ekspresyon. Walang katapusang pagsabog at dagandong ang pumuno sa mundo. Apoy at yelo, kadiliman at liwanag ang naghalo, ang larangan ng digmaan ay gumuho na tila sa katapusan ng mundo. Ang magkabilang panig ay lumalaban ng may layuning patayin ng isa't isa. Ito ay isang labanan na mas desperado at mas walang pag-asa kaysa sa anuman. Sino ang makakapigil sa labanang ito? Isang labanan sa pagitan ng mga may kapangyarihang sirain ang mundong ito. Sino ang makakapigil dito, at paano? Sa sandaling iyon, isang pangalan ang kumislap sa kanyang isip. Ghislaine. Kung naruroon si Ghislaine, napigilan ba niya ang labanang ito? Kung naruroon si Ghislaine, nakahanap ba siya ng ibang paraan? Nang maisip ni Deneb si Ghislaine, ang liwanag mula sa mga banal na bato ay nanginig. Hindi niya pinalampas iyon. Bakit? Pakiramdam niya ay kumakapit siya sa dayami, clutching at straws. Anumang himala ay tatanggapin. Kailangan niya kahit ng isang sinag ng pag-asa. Kaya naisip niya si Ghislaine. Mula sa sandaling naghiwalay sila,
hanggang sa araw na una niya itong nakilala. Bawat paglalakbay na kanilang ibinahagi, bawat alaala ng tawanan, at maging ang mga pangako na kanilang ginawa. Habang mas iniisip niya si Ghislaine, mas nanginig ang liwanag ng mga banal na bato. Bago niya namalayan, ang liwanag ay tila nabuhay, umikot sa paligid niya na parang sumasayaw. Ang oras ay tila bumagal. Ang dagandong ng labanan sa paligid niya ay unti-unting hamina, at ang liwanag ay dahan-daang gumalaw sa harap ni Deneb. Nalunod si Deneb sa isang panaginip trance. Walang tunog ang maririnig, tanging ang panginginig ng liwanag ang bumalot sa kanya. At naramdaman niya ito, sa pamamagitan ng liwanag na ito, konektado siya ngayon sa isang tao. Isang nakasisilaw na kislap ang bumalot sa kanyang paningin, at isang tanawin na hindi pa niya nakikita kailanman ang nahayag sa kanyang harapan. Lumitaw ang likod ng isang lalaki. Nakatayo siya sa tuktok ng pinakamataas na plataporma, ang kanyang pulang kapa ay umiihip. Sa ilalim niya, daan-daang kabalyero, knights, na nakasuot ng itim na baluti ang naghihintay sa maayos na pormasayon. At lampas sa kanila isang malawak na hukbo ang nakalatag, tila walang katapusan. Ang mga bandila na may emblema ng lobo ay hamampas sa kalangitan, umiihip sa hangin. Ang tanawin ay tunay na kahanga-hanga. Mas malakas, mas maringal, mas nakakabighani kaysa sa hukbo ng anumang kaharian. Nagtaka si Deneb. Sino kaya ito? Sino ang maaaring mag-utos ng ganoong makapangyarihang puwersa? Anong kaharian ang maaaring magkaroon ng nakakabighaning puwersa na ito, na napakalakas na tila kaya nitong baligtarin ang mundo? Kahit siya, na lumaban kasama ng bawat hukbo sa kontinente noong dakilang digmaan, ay hindi pa nakakita ng ganito. Hindi maintindihan ni Deneb kung bakit bigla niyang nakikita ang tanawin ito. Tinitigan lang niya ang likod ng lalaki. Pagkatapos, may nagbago. Ang lalaki, na tahimik na nakatingin sa hukbo, ay dahan-daang lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Pagkatapos ay tumingin ang lalaki kay Deneb at ngumiti. Isang ngiti na mas mainit at mas banayad kaysa sa anumang ngiti. Sa ngiting iyon, isang lumang alaala ang kumislap sa kanyang isip. Isang pangalan, isang boses, may nagsalita ng may kumpiyansa sa harap niya, matagal na. Dakilang duke ng Rotanya, Panginoon ng Fenris, pinuno ng Hilaga, walang talo na monarka, commander ng hukbo ng Hilaga at hari ng mga mersenaryo. Ako si Ghislaine Ferdium. Ghislaine. Ang luha ay damaloy mula sa mga mata ni Deneb. Ito ang una niyang pagkakataon na makita ang kanyang mukha, ngunit alam niya ito. Ang lalaking iyon ay si Ghislaine. Ang Ghislaine ng hinaharap ay nakatingin sa kanya ngayon. At sa sandaling iyon, ang isip ni Deneb ay lumampas sa oras, naging isa sa hinaharap. Tumangala siya sa mga lungsod at nayon sa ibaba. Ang arkitektura ay hindi pamilyar, at ang lokasyon ay iba sa panahong alam niya. Gayunpaman, kahit sa gitna ng mga pagbabago, paminsan-minsan ay nakikita niya ang mga pamilyar na bakas. Ang parehong lugar, ngunit mas maunlad at malawak. Kaya alam niya, ito ang mundo ng hinaharap na sinabi ni Ghislaine. Naramdaman niya ang isang natatanging koneksyon sa isang tao. Instinctively niyang alam na ang taong iyon ay si Ghislaine. Bakit siya nakakonekta sa yumaong si Ghislaine? Nagsimulang maghinuha si Deneb. Marahil ay nanatili si Ghislaine sa kamalayan ni Astian. Hindi, sigurado siya rito. Dapat ay muling lumitaw si Ghislaine, nang mapagtanto ang panganib ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Si Julian ay nahulog na sa kadiliman. Kaya, hindi maintindihan ni Deneb kung bakit siya naruroon. Tanging maaari niyang isipin na ang kamalayan ni Ghislaine ang nagsilbing daluyan para sa kanyang pagdating. Pagkatapos, bigla, naramdaman niya ang isang malakas na alon mula sa isang direksyon. Mayroong tumatawag sa kanya, kaya, nagtungo si Deneb patungo rito. Ang larangan ng digmaan. Ang mga bangkay ay nagtambak na parang mga bundok, at ang dugo ay damaloy na parang isang ilog. Ito ay isang brutal na larangan ng digmaan, kahit ang kalangitan ay nababad sa kulay pula. At sa gitna ng dagat ng dugo na iyon, isang lalaking nakasuot ng pulang kapa ang nakaluhod, balot ng dugo. Napasigaw si Deneb. Ghislaine. Ito ang parehong figure na nakita niya sa plataporma kanina. Ngayon, si Ghislaine ay nakaluhod, natalo sa labanan. Hindi makapaniwala si Deneb. Paano natalo ang isang taong kasing lakas at kasing galing ni Ghislaine?
Isang lalaking nakasuot ng magandang baluti ang nakatayo sa harap ni Ghislaine. Ipinasok nito ang kanyang tibak pasulong at sinabing, "Gago, tapos na. Dapat namuhay ka ng karapat-dapat bilang isang mersenaryo." Kumislap at lumipad ang tibak. Sa sandaling hiwain ang lalamunan ni Ghislaine, sumigaw si Denham. "Huwag pa!" Isang mabangis na liwanag ang nagmula sa kanyang katawan. Hindi maintindihan ni Denham. Isa lamang siyang espiritu. Hindi niya magamit kahit ang mga banal na kapangyarihan. Ngunit bakit nagmula ang liwanag? Hindi, marahil ay hindi nagmula sa kanya. Ang buong mundo ay panandaliang naligo sa liwanag. Pagkatapos, namatay ang lahat ng liwanag, at ang mundo ay nalubog sa ganap na kadiliman. Wala siyang nakita, wala siyang narinig. Isang kawalan, void, kung saan walang umiiral. Ito ba ang pakiramdam ng makulong sa isang demonic realm? Sa kadilimang iyon, nanginginig si Denham sa takot. Isang walang hanggang takot ang lumamon sa kanya, at maging ang pakiramdam ng paglipas ng oras ay nawala. Pakiramdam niya ay dumaan ang mga siglo, ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay isang iglap lang. Isang pagsabog ng liwanag ang nagbukas muli sa mundo. At nakita niya ang isang lalaki na nakahiga sa isang kama. Ghislaine. Binati niya ito, papalapit kay Ghislaine. Ngunit simpleng dumadaan lang siya kay Ghislaine na parang multo, hindi makipag-ugnayan sa kanya. Tumayo si Ghislaine, lumingon, at may binulong. Bumukas ang pinto, at isang gwapong sundalo ang pumasok, at hinawakan siya ni Ghislaine. Nagpumiglas ang dalawa sandali, bago nagulat si Ghislaine sa tanawin ng isang balde ng tubig. "Ah, bum ata ka." Kahit si Denham ay nagulat sa mga salitang iyon. Si Ghislaine ay talagang bum ata. At pagkatapos ay sumunod ang away sa sundalo. Taos-pusong idineklara ni Ghislaine na siya ay namatay at muling nabuhay, ngunit tumawa lang ang sundalong nagngangalang Ricardo. Pagkatapos, lumabas si Ghislaine sa barracks, tumatawa ng malakas. Sa sinumang hindi nakakakilala, mukha siyang baliw. Ngunit ito ang tawa ng isang taong nakahanap ng isang bagong mundo. Tulala si Denham, pinapanood si Ghislaine. Ghislaine namatay at muling nabuhay. Kaya bumalik siya sa nakaraan. Mahirap paniwalaan, ngunit kakaiba, may katuturan ito. Si Ghislaine ay palaging isang taong tumutuya sa karaniwang kaisipan. Huminga ng malalim si Denham at tumingin kay Ghislaine. Naramdaman niya na ang eksenang ito ay hindi lang isang ilusyon. Hindi ito pwedeng mangyari nang wala lang. Marahil ay makakahanap siya ng paraan upang iligtas si Julian. Kung ito ang kanyang huling pag-asa, hindi niya ito pwedeng hayaan. Ang landas ng tagumpay ni Ghislaine. Pagkatapos noon, si Ghislaine ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang mahusay. Tinalo niya ang mga orc na umatake at tinalo ang mga mamamatay tao, assassins, na nagtangkang patayin ang kanyang kapatid. Humanga si Denham, ngunit hindi kasing gulat tulad ng dati. Natural lamang ito, dahil alam ni Ghislaine ang hinaharap. Gamit ang kanyang kaalaman at kasanayan sa hinaharap, walang tigil na sumulong si Ghislaine. Hinulaan niya, naghanda, at isinakatuparan. Alam ni Denham na hindi ito simpleng resulta ng pag-alam sa hinaharap, kundi ang resulta ng kanyang aksyon at determinasyon. Gayunpaman, ang mga nasa paligid niya ay hindi makasabay sa bilis ni Ghislaine. Sa tuwing nag-aalinlangan sila, si Ghislaine ay tumatapak na sa susunod na hakbang. Pinapanood sila, na puno ng pananabik ang mukha ni Denham. Ganyan din kami dati. Oo, ganoon iyon. At ang mga araw na iyon ay marahil ang pinakamasaya at pinakamaligayang oras para sa kanila. Ang oras ay lumipas ng hindi kapani-paniwalang mabilis. Ang tanawin ay mabilis na nagbago, at ang mga panahon ay damaloy na parang hangin, ngunit ang mga aksyon ni Ghislaine ay dahan-dahan at malinaw na nakaukit sa kamalayan ni Denham. At habang naghahanda si Ghislaine na lupigin ang gubat ng mga hayop, Forest of the Beasts, sa wakas ay nalaman ni Denham ng eksakto kung nasaan ang Per Diem. Ang Demon Realm. Ang Per Diem ay isang teritoryo na katabi ng Demon Realm. Kung ano ang dating isang ilang na lupain, wasteland, ay nagbigay daan sa mga nayon, lungsod, at fiefdom. Ang landas ni Ghislaine ay naging mas matarik sa bawat araw na lumilipas. Ang kanyang buhay ay tinakot ng hindi mabilang na beses, ngunit nalampasan niya ang bawat krisis sa kanyang kaalaman sa hinaharap at sarili niyang lakas. Ang teritoryo ng Per Diem ay umunlad, at si Ghislaine ay lumakas kasama nito.
Pinanood ni Deneb ang paglalakbay ni Ghislaine, palaging ipinagdarasal siya. Patuloy niyang pinanood habang lumalaki ang mundo ni Ghislaine. Ghislaine, tunay na kamangha-mangha ka. Tiyak, si Ghislaine ay mas mahina kaysa sa grupo ng mga mandirigma na nagtagumpay sa digmaan laban sa demonikong kaharian. Ngunit lumaki sila sa ilalim ng gabay ni Ghislaine. Si Ghislaine, na nilalampasan ang bawat balakid ng mag-isa, ay tila mas malakas kaysa sa sinumang bayani at malungkot. Hindi malalaman ni Ghislaine. Si Deneb ay laging nasa tabi niya. Kahit noong natalo siya sa labanan laban kay Blood Python sa gubat ng demonikong mga hayop, kahit noong natalo siya sa labanan laban sa ikapitong bilog na salamangkero, 7th Circle Mage, na si Delmod, kahit noong natalo siya sa labanan laban sa unang Tayback, First Sword, ng kaharian na si Cain Balzac. At sa tuwing nagdurusa siya ng sugat na nagbabanta sa buhay, nanalangin si Deneb sa tabi ni Ghislaine. Diyosa, hindi niya kayang pagalingin o protektahan si Ghislaine, ngunit hindi niya mapigilan ang taos-pusong pagdarasal. Sa bawat pagkakataon, isang mahina na liwanag, hindi napansin kahit niya, ang tumatagos kay Ghislaine. At, sa isang himala, laging babangon si Ghislaine. Kaya hindi mapigilan ni Deneb ang pagdarasal para kay Ghislaine. Kung ang kanyang puso ay makakapagdulot ng isang maliit na himala, sapat na iyon. Ang misteryo ng nakaraan at ang kaluluwa ni Julian. Isang araw, nang makilala ni Ghislaine si Erineth, sumakit ang puso ni Deneb sa tanawin niya. Erineth, ang kaibigan na elf, palaging maliwanag at mapagmataas, ay mas malamig na ngayon kaysa kaninuman. Maaari niyang hulaan kung bakit nagbago siya. Tinalikuran siya ni Irenil at nawala ang kanyang mga kaibigan. Tiyak na malalim ang sugat ni Erineth. Bukod pa rito, ang lahat ng elf ng panahong ito ay alipin. Hindi maaaring maging panatag si Erineth. Pero bakit? Kakaiba ang pakiramdam ni Erineth. Hindi kakaiba na nagtiis siya ng 1,000 taon kasama ang puno ng mundo, World Tree. Sinabi niya mismo iyon. Ngunit kakaiba na hindi niya kinikilala si Ghislaine. Kumilos si Erineth na parang hindi pa niya narinig ang pangalan nito. Matagal niya itong pinanabakan, senaryo ang sarili sa loob ng 1,000 taon. Baka, ilang hinuha ang mabilis na tumakbo sa isip ni Deneb. Ngunit hindi pa siya sigurado. Kaya, isinantabi niya ang kanyang mga alalahanin. Kahit noong nakipaglaban si Ghislaine kay Erineth, na nagpanggap bilang kanyang kalaban, hindi nagulat si Deneb. Dark. Alam niya na ito ay kapangyarihan ni Dark, at ngayon alam na niya kung ano si Dark. Tiningnan lang ni Deneb si Dark at malungkot na ngumiti. Ang oras ay lumipas muli. Bago niya namalayan, si Ghislaine ay naging ganap na pinuno, absolute ruler, ng Hilaga. Naglunsad siya ng digmaan laban sa makapangyarihang mga kaaway ng kaharian at sa muling nabuhay na simbahan ng kaligtasan, Salvation Church. Sa gitna ng digmaang ito, kung saan ang magkabilang panig ay naghahangad na sirain ang isa't isa, si Ghislaine, na nagpanggap bilang isang sundalo para sa kaharian, ay nagnakaw ng kanilang kayamanan. Nagulat si Deneb nang makita ito. Ang aking kwintas. Ang banal na kopeta, Holy Grail. Ito ang kwintas na suot niya sa lahat ng oras. Ang banal na kopeta, ang kayamanan ng imperyo at isang medium ng kabanalan, medium of divinity, ay nandoon din. Nang ilagay niya ang kwintas sa kopeta, bumulwak ang banal na kapangyarihan. Ito ang kanyang sariling banal na kapangyarihan. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang banal na kapangyarihan ay nanatili sa kwintas, umaalingaw sa banal na kopeta. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Deneb. Nagsimula siyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Kailangan pa ng kaunting pagmamasid upang makatiyak, ngunit ang lahat ng nangyari sa hinaharap ay hindi hiwalay sa kanya. Alam na ngayon ni Deneb na maaari siyang makialam sa mundong ito, kahit kaunti lang. Nalaman niya na ang kanyang banal na kapangyarihan ay nananatili pa rin. Gusto niyang ipaalam kaagad ang kanyang presensya, ngunit hindi niya magawa. Hindi alam ni Ghislaine ang kanyang sarili. Gaano man niya sabihin, hindi maiintindihan ni Ghislaine. Kaya, hindi niya alam kung paano gagamitin ang kanyang banal na kapangyarihan. Habang siya ay nag-aalala tungkol dito, may nakilala si Ghislaine. Napaluha si Deneb sa tanawin ni Ghislaine. Julian. Nakatayo si Julian sa harap ni Ghislaine. Agad na kinilala ni Deneb si Julian bilang ang reincarnation, reincarnation.
Hindi lang ang kanilang mga mukha ang pareho. Ngayon, salamat sa kapangyarihan ng banal na bato, si Deneb ay naging isang semi-transcendenteng nilalang. Kaya niya makilala ang kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ito. Hindi na siya ang Julian na dati niya. Mayroon siyang itim na buhok at maitim na mata ng kanyang kalaban, at ang kanyang malamig na ekspresyon ay tila tinalikuran na ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Ang banayad ng ngiti ng kanyang dating sarili ay nawala. Kaya ganito ang kinahinatnan. Walang nakapansin, ngunit si Julian ay hindi pa rin makatakas sa mga kaisipan ng demonyo. Hindi lang niya matindaan ang nakaraan, at ang kanyang kaluluwa ay nakalubog na sa kadiliman. Umiyak si Deneb ng walang katapusan. Sumakit ang kanyang puso para kay Julian, na nag-alay ng kanyang kaluluwa para sa kanya, at pakiramdam niya ay pinupunit ito. Bilang tugon sa kanyang damdamin, banal na kapangyarihan ang nagmula sa kwintas. Ngunit sina Ghislaine at Julian ay walang paraan upang malaman kung bakit. Kailangan nating iligtas si Julian, anuman ang mangyari. Dapat alam ni Ghislaine ang sagot. Naniniwala siya, kaya siya naparito. Habang pinag-iisipan ito, nagpasya siyang palakasin si Ghislaine. Mas mahina si Ghislaine ngayon kaysa noong tinuruan niya sila. Hindi pa nga niya ginagamit ang mga teknik na itinuro niya sa kanila. Marahil yun ang magiging solusyon. Kaya nagsimula siyang dahan-daang makialam sa isip ni Ghislaine. Gayunpaman, hindi niya ito maituturo ng direkta. Wala siyang kakayahan o paraan para gawin iyon. Kung gayon ipakita natin sa kanya ang mga alaala. Si Ghislaine ay nagtataglay ng henyo para sa labanan. Kaya nagpasya siyang ipakita sa kanya ang labanan laban sa demon-ikong salamin, demonic mirror. Upang makita ito ni Ghislaine at mapagtanto niya mismo. At paano kung si Ghislaine, na mas malakas na ngayon, ay bumalik sa nakaraan. Marahil ay mapapalakas niya tayo at matutulungan tayong malampasan ang krisis na ito. Hindi alam ni Deneb kung posible iyon. Siya ay nagsubok lamang, kumakapit sa dayami. Ngunit patuloy niyang nararamdaman na ito ang tamang paraan. Tiyak na makakatulong ito. Bakit? Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ng déjà vu ang humawak kay Deneb. Bakit pakiramdam niya ay nasubukan na niya ito? Bakit pakiramdam niya ay inuulit niya ang parehong mga pagpipilian na nagawa na niya? Para siyang muling nabubuhay sa isang eksena na nakita na niya ng hindi mabilang na beses ang hindi pamilyar ngunit pamilyar na pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa. Marahil tayo ay nagawa na ito ng ilang beses. Umiling si Deneb, inalis ang pag-iisip. Sa anumang kaso, mayroon lamang isang bagay na maaari niyang gawin ngayon. Ghislaine, sana makatulong ito sa iyo. Una, ipinakita niya kay Ghislaine ang dakilang digmaan. Isang panahon kung saan ang apoy ay lumamon sa kalangitan, hindi mabilang na mga bayani at halimaw ang nagbanggaan. Naalala niya ang kanyang mga alaala at ipinakita kay Ghislaine kung paano lumaban ang mga tao, kung anong mga sakripisyo ang nagawa. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang sariling imahe, upang makabalik siya sa nakaraan at agad siyang makilala. Ngunit hindi ito kasing dali ng naisip niya. Ang banal na kapangyarihan ng kwintas ay nagsilbing medium, na nagkokonekta sa kanya kay Ghislaine, ngunit si Ghislaine ay nalulubog sa panaginip na may nakakatakot na tindi. Nagulat, itinulak ni Deneb si Ghislaine palayo. Huwag ka munang lumapit. Napagtanto niya na masyado siyang nagmadali. Kailangan niyang maglaan ng oras, hayaan si Ghislaine na masanay sa panaginip na ito. Sinubukan ni Deneb na kumilos ng walang pagmamadali. Pinapanood si Ghislaine na lumaban, isinaalang-alang niya kung aling mga alaala ang maipapakita niya na makakatulong. Sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, ipinakita niya kay Ghislaine ang mga imahe ng kanyang sarili at ni Julian, tinitiyak na unti-unting nag-a-adjust si Ghislaine. Habang pinapanood niya ang labanan ni Ghislaine mula sa itaas, nakita niya ang isang nakakagulat na tanawin. Isang salamangkero na nagngangalang Jerome, na nakikipaglaban kay Gatrose, ay ubos na ang sarili sa isang spell. Hindi ito isang meteorite na may pisikal na sangkap. Ang liwanag na iyon ay naglalaman ng kaayusan ng mundo at ang probidensya ng universo. Hindi, tila na puno ito ng isang desperadong pagnanais na lumaban sa lahat ng katwiran at maging sa mga batas ng mga Diyos. Isang ganap na salamangka na nag-condense at naglinis sa lahat ng polusyon at pagbaluktot. Sa sandaling hamupa ang kapangyarihan nito, tumigil ang lahat ng tunog sa mundo. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghinga,
At ang oras ay umiral lamang para sa iisang sandaling iyon. Napagtanto ni Deneb sa isang iglap. Iyon ay isang salamangka na nilikha upang iligtas ang kaluluwa ni Julian. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.